Naalarma naman si Everett na tawagan siya muli ni Robin. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Muling ipinaalam sa kanya na may karugtong na kwentong litrato nila ni Jade Francisco. "He's your ex-boyfriend, sis?" Nakasulat? "Yes, she grown. Ginawa nilang series ang kwento nyo. Ang litrato nyo'y nakalathala pa rin. Pakiramdam ko'y ginawa kayong pambenta sa kanilang tabloid." Nagdilim ang paningin niya. "It's been 3 days in a row. Hindi na siguro ako magugulat kapag meron pa tong karugtong bukas. Talagang ginawa ng sensational ang tungkol sa inyo. Sa tingin ko, wala na silang maisusulat pa. Hanggang doon na lamang ang malalaman nila. Hindi ko tinatangging nagkaroon kami ng relasyon ng hambog na si Jade Francisco. Alam na ba nila ang tungkol dito? Tanging si Kuya Matthew lang yatang nakakaalam. Kung tutuusin, no big deal naman yung walang dapat na ikalarma. Hayaan na natin ang mga makakating dila. Wala ka bang gagawing aksyon tungkol dito? Tama naman ang sinulat nila eh. Huwag na lang nating patulan. Hindi naman talaga natin maiwasang maisulat tayo. Minsan nga lang nakakapikon na. Pagkababa ng telepono, ang janitor ng pinatawag ni Everett, nagpabili siya rito ng sold out. At puno ng ngit-ngit niyang binasang artikulo. Paano nga kaya nalaman ng mga itong dating relasyon nila ni Jade? Sino nagpaalam sa sold out ng tungkol sa nakaraan nila? Tumindi tuloy ang pagdududa niyang pakana lahat ni Jade ang tungkol sa pagkakalathala ng litrato. Pero hindi siya papayag na magpatuloy pa yon. Hanggang doon na lamang ang lahat, hintayin na lang ng mga to ang gagawin niya. May pag-uusapang magandang nagbabasa ng sold out. Kaunting paghihintay na lang. "Ano ang kailangan mo?" Si Jade Franciscong kausap ni Everett sa telepono. "Makulit ka talaga. Pwede ba, lubayan mo na ako? Naipaliwanag mo na sa akin ang panig mo. Naging laman na tayo ng tabloid. Pangatlong araw na ngayon. Hindi ko nga pinapansin. Ikaw ba nagpaalam sa kanila ng tungkol sa naging relasyon natin? Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Hindi ko kailangan ng publisidad. Baka naman ikaw may pakana. Tahimik akong tao pag walang ginagalaw. Pwede ba tayong mag-dinner?" Came the unexpected invitation. "Hindi pa naman huli sa atin ang lahat. Pagbigyan mo naman ng imbitasyon ko." "Saan?" Napailing na lamang siya. Saksakan talaga ng bilis ang taong ito. Inihanda niyang papel at ang ballpen. Matitikman nito ang kanyang ngit-ngit. "Kahit saan mo gusto. At your place. Sounds good." Ang sarap ng paghinga ni Jade. Kakaibang narinig na yan sa kanya. Maliban naman ito sa binabalak niya. "Hindi ko alam ang place mo." Sinabi naman ni Jade ang address dito. Ibinigay din ang telephone number. Tonight, he was enthusiastic. "Wala ka naman yatang pupuntahan?" "No, tomorrow." "Hihintayin kita. Ako mismo magluluto. Puro masasarap ang aking mga lulutuin. Siguradong magugulat ka because you'll discover that I'm a good cook." Pagkababa ng telepono, tinawagan kaagad ni Everett ang contact person niya. Binigay niya ang address ni Jade. Mahigpit niya itong binilinan sa pinagagawa niya. Noong isang araw pa niya ito nakausap, nagkaliwanagan na sila, maging sa ibabayad niya. Hihintay na lamang niya ang resulta ng kanyang pinagagawa. Nagbigay na siya ng allowance para sa panggastos nito. Bukod pa roon ang down payment, walang time frame ang kanilang usapan. Handa siya maghintay, sanay ang contact niya sa ganong klaseng trabaho. Sa reputasyon ni Jade, ang isang buwang paghihintay ay sapat na para magkaroon ng resulta ang kanyang pinagagawa. Ngayon pa lang, lihim na siyang nagdiriwang. "Tatawagan sana kita, naunahan mo lang ako." Natuwa si Jade nang marinig ang boses ni Everett. "Abala ko ngayon sa kusina, ako mismo nagluluto." "Jade, sorry." "Sorry? Pupunta kami ni Kuya Matthew sa Batangas. Hinihintay na nila ako ni Colleen sa ibaba, mag-weekend kami doon. Sa linggo na ng hapon ang balik namin." That was true. Noong isang linggo pa nila napag-usapan ang pagpunta nila sa Hacienda Segovia. Pero hindi naman siya magpapauto kay Jade Francisco. Maliban naman ito sa takbo ng utak niya. "Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon." "Everett naman, hindi ako nagsisinungaling. Talagang nakalimutan ko. Kaninang umaga ko lang naalala. Ngayon lang kita natatawagan dahil kararating ko lang dito sa office." Huminga ng malalim si Jade. "May magagawa ba ako? A guy has to wait, right? Hindi ba pwedeng sa linggo?" Umaasa nitong sambit. "Tatawagan na lang kita pagdating namin. Hindi ko sigurado kung anong oras kami darating. Isa pa, malayo-layo rin ang aming babiyahihin. Alam mo na, pagod na ako siguro." "Sige, mag-ingat ka." That was touching, pero sinong lolokohin nito? Minsan na siyang nabola ni Jade. Hindi na maulit pa yon. Sa ngayon siya naman ang manloloko. It was her turn.
Magugulat na lamang ito, siya ang tipo ng tumatapang kapag nasusugatan. Bakit pa siya naging si Everett Alejandro? Ang sarap yata ng ngiti mo. Punani ko sa kanya pagkasakay sa van. You must be thinking of something interesting. Pwede bang malaman kung ano yon, Everett? Wala, binalingan niyang pamangkin na natutulog sa panghuling upuan. Bahagya niyang kinusot ang buhok ni Kurt, kinuha niyang dala nitong robot na nahulog. May dapat ba kaming ipangamba sa ngiti mong yan? Binuhay na ni Matthew ang sasakyan, tila naka-alarma ha. What are you up to sis? Huwag niyo na nga akong pagpapansinin. Pwede ba? Masaya lang siya sa nakikitang tagumpay ng plano. Normal na ngiti lang yun, dugtong niya. Pero alam mo bang masyado kang malihim? Napatingin siya sa hipag. Heto, ngayon ko lang nalaman, kung hindi pa pinakita sa akin ng Kuya Matthew mo, pinakita nitong litrato sa sold out. Kakaiba ka talaga. Napailing na lamang siya. Ganun ba katindi ang galit mo kay Jade Francisco? Abot hanggang langit. Talaga bang nasaktan ka na maghiwalay kayo? Nagsalita naman si Matthew. Mahal na mahal mo ba talaga siya? Sis, parang sugal ang pag-ibig at nagkataon lang na natalo ako. Pwede ba, wag na nating pag-usapan pa ang taong yon? Hindi siya magandang pag-usapan. Matagal nang tapos sa amin ng lahat, hindi lang siya lalaki sa mundo. Habang nag-enjoy kasama ang pamilya ng Kuya Matthew niya doon sa Hacienda Segovia, napupuna ni Everett na paminsan-minsan ay sumasagi sa isipan niya si Jade. Pilit man niyang iwaglit sa isipan ng lalaki, siya naman ang kapit nito sa katinuan niya. Kaya napapailing na lamang siya tinutuon sa kawalan ang atensyon. Ma'am, merienda ho ninyo. Si Erna ang nalingunan niya. Matagal na itong naninilbihan sa pamilya ni Colin. Ngayon halos kapatid ng turing ng kanyang hipag sa babae. Salamat Erna. Napansin niya mag-asawang Matthew at Colin mula sa salang nakatingin sa kanya. Lihim naman siyang nailang, nahigit niyang paghinga na tumayo si Colin at lumapit sa kanya. Hindi niya nagugustuhan ang alanganing ngiti ng kanyang nababanaag sa mga labi nito. Kahapon pa namin napapansing tila balisa ka Everett. Tinabihan siya nito. May problema ka ba? Hindi mo pwedeng ipagkaila sa amin na may bumabagabag sa'yo. Ano ba kayo? Napangiti na siya. Sana'y kapanipaniwalang ngiti niyang iyon. Okay lang ako, nalilibang lang ako sa kagandahan ng paligid. Huwag niyo nang pagpapansin ng pananahimik ko. Everett, baka naman may maitutulong ako. Naupo na si Colin sa tabi niya. Alam mo namang mas close ako sa'yo kumpara sa iba mo pang mga kapatid. Concern lang ako sa'yo. There's no need to panic. I'm fine. Wala akong problema, Colin. Kakatuwa lang talaga kayo, oo. Huwag niyo na lang akong intindihin. Hindi naman kumbinsido si Colin. Napailing na lamang ito. Mukhang wala ngang mapipigas sa kanya. Mahirap ang manghula. Ayokong mga has na subukan. Dinampot niyang baso at uminom ng juice. Subalit ang lamig na iniinom ay hindi napagbura sa nakangiting pagmumukha ni Jade sa isipan niya. Bakit ba pinipestin tong pananahimik niya? Hintay na lang nitong kanyang pag-atake. Kanya-kanya ng panahon lang yan. Matitikman na rin niya ang ngit-ngit ko. Parang alam na ni Everett kung anong tumatawag. Sa bagay meron pa siyang dapat na ipaliwanag. Napapailing na sinagot niya ang telepono. Hinintay kong pagtawag mo kahapon. Si Jade ang nasa kabilang linya. Hindi nga siya nagkamali ng sapantaha. Gabi na kami dumating kagabi. Sa pagod, nakalimutan kong tawagan ka. Ganun ba? Kamusta naman ang weekend niyo doon? Masaya. Subalit kasi nangalingan yon. Kahit papano nagsaya siya, pero napeste dahil dito. Hindi niya ito maiwaglit sa isipan. Tuloy na ba ang usapan natin? Sure. Here's the text formatted for readability. Huwag na muna Jade. Kung inakala mo madudugtungan pa natin ng kahapon, nagkakamali ka. Matagal ko na nilagyan ng tuldukan lahat. Everett, naipaliwanag ko ng panig ko sa'yo. Paniwalaan mo ko. Hindi kita niloko. Bumalik ako para tuparin ang pangako ko sa'yo noon. Kung ano man ang pinangako mo, kinalimutan ko na yon. Hanggang ngayon, nasa isipan pa rin niya ang pangako niya ni Jade. Ang iharap siya nito sa dambana. Ang magsama sila sa isang bubong bilang mag-asawa. Patawarin mo na ako. Madaling humingi ng tawad Jade, pero pinatawad na kita. At pakiusap, huwag mo na akong guluhin pa. Nananahimik na ako. Sa totoo lang, mahirap ng pagkatiwalaan ng kagaya mo. Buhol-buhol ang paghinga ni Everett pagkatapos may baba ang telepono. Subalit hindi pa man nakakalipas ang 1 minuto, muling nag-ring yon. It's him again. Hindi niya yung sinagot. Inisip na laman niya lang isang musikang kanyang narinig at inabala sarili sa trabaho. Hindi na niya kailangan magpakahibang pa. Naranasan na niya kung paano ang masaktan. Sanay nang manloko si Jade. Siguro wala na itong konsensya. Ito rin ang tipong nakukuha ang gusto. Ano pang hahabulin nito sa kanya? Ang gawin siyang pang-display?
Napailing siya, ang babaw talaga ng pagtingin sa kanya ni Jade. Hindi ba nito naisip ang makakaya niyang gawin? Inahalin tulad ba siya nito sa mga babaeng naloko na nito? Ang hindi inaasahan ni Everett ay ang pagsulpot ni Jade sa kanilang corporate center isang hapon. Ang akala niya yung sekretary niyang kumatok. Gayon na lamang ang pagkatigagal niya nang makita ito. Hindi talaga niya inaasahan ang katapangan nitong sadyain siya doon sa opisina niya. "What are you doing here? Gusto kitang makausap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan." Nagkibit balikat si Jade. "Aren't you going to invite me to sit?" "Everett, kailangan nating mag-usap. Marami tayong dapat naliwanaging bagay-bagay." "Pinatawad na kita. I want your trust back." "Bakit pa?" "Because I love you." Napatanga si Everett. Maganda sanang balita yon, but knowing Jade Francisco, madali ritong sabihin yon. Hindi niya kailangan magpakabulag. "I still do. A ladies man always says I love you to their woman." That was so easy for them to say because that was empty of feeling and void of sincerity. But damn, bakit hindi niya mapigilan ang lihim na matuwa? "Tell that to the Marines, Jade," nainis niyang tugon. "Mahirap na pagkatiwalaan ng kagaya mong singbilis ng kidlat kung magpalit ng babae." Subalit ayaw pa ring sumuko ni Jade. "Bigyan mo naman ako ng pagkakataong mapatunayan ng katapatan ko, Everett. Kalimutan na natin ang nakaraan. Diyan ka magaling, madali sa iyong kalimutan ang nakaraan dahil ang kagaya mo manloloko ay isa ng manhid sa mga nakaramdaman na aming mga babae. Matapos mong paiyakin. Hindi kita niloko. Umalis ka na, Jade. No, huwag mo kong piliting ipatapon ka sa mga gwardya, Jade. Namimirwisyo ka na. Baka nakakalimutan mo nasa teritoryo kita. Kaya mabuti pang umalis ka na." Hindi naman to nagpakita ng takot. Ganun ba? Sa bagay, walang imposible sa'yo dahil nandito ka sa kaharian nyo. Huwag mo kalilimutang limitado ang teritoryo mo. Lihim siyang naalarma sa narinig. Painlaman ng tinurang niya ni Jade. "Ang tanging kasalanan ko lang sa'yo. Umalis akong walang paalam, Everett. Sa pagkukumahog sa eroplano na kita naisip, pero pinilit kitang kontakin. Leave me alone. Hindi ako susuko. Wala kang maasahan, Jade. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nagbabago ang lahat, kaya huwag kang pakasisiguro. Huwag mo ko patawanin sa paniniwala mong yan. Huwag mo na ako pag-aksayahan ng panahon." Naroon ang lungkot sa mukha nito, subalit meron din siyang nakitang katatagan sa kagapuhan nito. Makikitang determinasyon sa mukha ni Jade. "Alam ko ngayon pa lang ay muli ka na magbibilang ng mga babaeng nagpapaikot mo sa iyong palad, kaya huwag mo na akong idamay pa. Babalik at babalik ako." "Wala ka namang babalikan," pahabol niya sa paalis na lalaki. Para masiguro hindi na makakatungtong doon si Jade, pinaalam niya sa mga gwardiyan tungkol dito. Nakatanggap ng tawag si Everett sa kontak niyang si Alejandre. Nasasabik siyang naghihintay sa sasabihin nito. Ibig sabihin ng pagtawag na yon ay meron ng resultang pinagawa niya rito. "Hawak ko ng mga prints at negative, ma'am. Sa tagal ng pagsubaybay ko sa kanya, kagabi lang ako sinuwerte. Nakilala niya yung babae sa isang bar. Napangiti siya. Subalit nakaramdam siya ng dismaya. Ang lakas talaga nakamandag ni Jade. Nasasabik na siyang makitang tinutukoy ni Alejandre. "Dalhin mo dito ngayon din." "Yes, ma'am." Katatapos lang niyang mananghalian na dumating ang kanyang hinihintay. Pinatong nito sa mesa ang dalang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya yon. "Kagaya ho ng utos niyo, ma'am, medyo hindi magandang nasa loob." Binigyan nito ng babala si Everett. "Medyo nahirapan ako pero walang imposible sa kaway ng pera." Ang sarap ng ngiti nito, marahan siyang napatango. Kontrolado ng paghinga nang binuksan niyang brown envelope at nilabas sa mga laman noon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang mga litrato. Magandang babae, wala talagang kawala kay Jade ang nakapalda. Hindi pinapaligtas at isa-isa niyang tinignan ang mga still photos. Dalawang kuha ng babae sitting on the edge of the bed, wearing nothing but her undies at sa pangalaway wala na itong bra. Tila may nginingitaan. Walang dudang si Jade yon. Sa sumunod na litrato ay kasama nitong binata. Nasa likod ng binatang babae, nakapulupot ang mga braso sa bewang ni Jade. Bahagyang nakalilis ang underwear na suot ni Jade. Hinuhubad yun ng babae, matinding kahalayan. Sunod-sunod ang pagiling niya, nahigit niya ang paghinga. Bumangon ng galit sa kanyang dibdib. Ito bang sinasabing hanggang ngayon, mahal siya? Pinakatitigan niya ang litrato, bahagya pa nakapikit ang mga mata ni Jade. Shit, kinuha ni Alejandro ang atensyon niya. Dinala siya ng babae sa inuuyan nito. May bintana yung silid. Gumawa ako ng paraan. Sa gawing bintana ko pumesto. Gawa yan sa lumang copy shots at medyo nagkabitak-bitak na. Kumbinsido naman si Everett. Yung ibang litrato hindi mapapakinabangan.
Isang-isa lang po pwede. Sa totoo lang, ma'am, nagplano talaga ako magbayad ng babae magdadala sa kanya sa isang motel. Nagkibit-balikat si Alejandre. Alam niyo na, tumango siya. Magkopya ka nito ng marami, gawin mo 100. Pinakita niya litrato ni Jade at ng babae. Ipakita mo bago mag-alas 5 ngayon. Protektadong kasama ni Jade. Di kita sa litratong mukha ng babae dahil bahagyatong nakatungo. Malapad ang ngiting umalis si Alejandre. Dala ang negatives sa pagbalik nito pero nang matatanggap, kaya gayon na lamang ang pagtalima nito, naninikip ang dibdib ni isa-isa niya minasdan ng 4 na litrato. Bumangon na naman ang kanyang pagkamuhi kay Jade. Muling bumalik ang kanyang atensyon sa litratong pinakopya niya. Hanga talaga siya sa galing ni Alejandre. Mabilidad talagang mga detective. Kakaibang mga karisma ni Jade pero malas lang nito. Sa pamamagitan ng litratong yun ay makakaganti na siya. Magiging leksyon ditong aanhihing kahihiyan oras na ipakalat na niya ang mga litrato. Lalagyan niya ng tuldok ang pagiging heartbreaker nito. Sino nga naman ang matutuwang makitang publikong halos subad na larawan? Walang dudang itatanggi yun ni Jade, subalit alam niyang mamantsahan niyang kayabangan nito. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Alejandre, gumawa na siya ng listahan ng mga padadalhan ng litrato. Unang-una sa listahan ng sold out. Sinama rin niya sa listahan ng kaibigan si Charmy. Maging ang makakilala ni Jade, nakapaglista siya ng 30 kataong beneficiaries. Tama na muna yon, saka na ulit siya magpapakalat ng iba pang kopya. Sapat ng 30 ang makakatanggap ng litrato para mabigyan ng kahihiyan si Jade. Siyempre para hindi ka duda-duda, isa rin siya sa makakatanggap ng kunwaring litrato. Sino ngayon ang mas tuso sa kanila ni Jade? Eksaktong alas 4:30 nang bumalik si Alejandre, binigyan naman niya sa lalaki ang perang inihanda. Umalis tong masaya. It was 35,000 richer. Tinago niyang negative at doon sa personal vault na opisina niya. Ang mga litratong hindi kailangan, pinakain niya sa shredder. Bukas ipapadala na niya ang mga yon. Pagdating sa bahay, nabala niya sarili sa paglalagay ng mga litrato sa sobrang meron ng stamp at pangalan. Nakikita na niyang magiging reaksyon ni Jade oras na makitang litrato. Malulusaw to sa matinding kahihiyan. Napangiti siya sa kaisipang yun, hindi na muna niya pinadala sa sold out ang litrato. Pero naglagay siya ng note sa pinadala niya kay Jade. Siguradong naalarma to oras na malamang makakatanggap din ng litrato ang sold out. Sa ngayon tama na muna yon, sapat na yun para makandara pa sa pangamba ang palikerong si Jade Francisco. Malas lang nito siyang kinalaban. Bandang alas 3 kahanapunan, na makatanggap siya na hindi naasahang tawag mula kay Jade, kaya lihim siyang naalarma. Natanggap na ba nito kagad ang pinadala niya? Pwede ba Jade? Huwag mo akong pestihin. Marami akong ginagawa. Wala akong oras para makipaguntahan sa'yo. Kaganyan turan dito. Nandito ako sa lobby. Natigilan siya. This is inhuman, Everett. Babala lamang yan. Kasunod ng binaba na niyang telepono, inaasahan niya hindi nalikha ng gulo si Jade sa lobby. Dahil kapag nagkataon siguradong makakarating yun sa kaalaman ng kanyang mga kapatid. Muling nagring ang telepono. Walang dudang si Jade na naman yon. Para matahimik ang telepono at hindi na rin siya maistorbo, tinanggal niya ang linya sa connection. 15 minutos na ang nakalipas. Gayon na lamang ang pagkagulat niya na makita si Jade sa opisina niya. Napatanga siya. Surprise? Sino nagpatuloy sa'yo? Malilintikan sa kanya nagbigay ng pahintulot dito makapasok. Si Troy. Paalis na sana ako nang dumating siya. Meron bang makakabali sa desisyon niyang patuloyin ako? Ang sarap ng ngiti nito. Labis ang pangitngit ni Everett. Subalit malay ba ni Troy sa pagkamuhi niya sa taong ito? Kilala nito si Jade. Ano ba talagang kailangan mo? Tumayo siya at matapang na hinarap ito. Ilang beses ba silang dapat na magkaliwanagan bago siya nito lubayan at tuluyan? I want you back, Everett. Huwag mo igitang yung sarili sa akin. Noon ko pa tinapos sa atin ang lahat. That was 4 years ago. Ulitin ko, wala na akong pagtingin sa'yo. Bilang tugon, sinorpresa siya ni Jade ng halik sa labi. Natulala siya habang inaangkin itong mga labi niya. Ang higpit-higpit ng pagkakayapos sa kanya nito. Tumigil na sa pag-inog ang kanyang mundo. Ang mahika ng halik na yun ni Jade ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Halos maliyo na siya. Kung siya lang ang masusunod, ayaw niyang maputol na sandaling iyon, subalit alam niyang panganib ang dala ng halik na yun ni Jade. Buong puwersa niya itong itinulak. Kasunod nun ang pagtaas ng kanyang palad. Subalit naagapan niyo ni Jade. Ang sarap na naman ng ngiti nito. Huwag na tayong maglokohan pa, Everett. Pilit siyang muling kinabig nito. Damang-dama kong pagmamahal mo. Huwag mo kong tikisin ang iyong sarili. Pareho lang tayong mahihirapan. Huwag mo kong subukan, Jade. Puno ng muhi niyang sambit. Ang mabuti pa'y umalis ka na. I don't want to see you again. Ever. Ibaling mo na lang sa mga laruan mong init ng iyong katawan. Hindi to init ng katawan, Everett. Mahal kita. I want us to get married, to have a family.
Paliwanag ni Jade na hindi pa rin siya binibitawan. Panibagong pangako? No way. Sisigaw ako kapag hindi ka pa umalis, Jade. Malalagi ka lamang sa matinding gulo. Muli niyang babala dito. Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Sumigaw ka, hindi mo ako matatakot. Ah, ganun. At sumigaw siya. Subalit sinalubong niya ng mga labi ni Jade. Hindi niya hayaang babuyin siya nito. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, nanlaban siya. Nagawa niya makawala sa mga braso ni Jade. Bukod sa pagkagat sa labi nito, naisipan pa niya itong tuhurin sa harapan. Umaraking-king to sa sakit. Sa huling pagkakataon, umalis ka na. Binuksan niyang pinto habang sapu pa rin itong harapan. Have your choice, Jade. Tingnan natin ang tigas mo. Tila nagdalawang isip si Jade. Matagal tong nakipagtitigan sa kanya. Marahan tong umiling. Umalis tong bagsak ang mga balikat at dinadama ang labi. Bago pa man maisara ni Everett ang pinto ng opisina, nakita niya si Oliva. Walang dudang nakasalubong nito si Jade. Paliwanag na naman ang gagawin niya ngayon. Anong ginagawa dito ng taong yon? Namemerwisyo. Sinara niya ang pinto pagkatapos ni Oliva. Mahal pa rin daw niya ako. Handa siyang patunayan niya sa akin sa pamamagitan ng kasal. Naupo muna si Oliva, tinignan siya. Baka nga naman mahal ka pa rin niya. Handa naman pala siyang pakasalan ka eh. Sinong lolokohin niya? Isa pa, wala na akong pagtingin sa taong yun, Oliva. Nagkaroon na ako ng leksyon sa kanya sa mga kamay. Minsan na niya akong sinaktan. Hindi naman siya kinontra ni Oliva, subalit totoong wala ka namang pagmamahal sa kanya na isa tinig itong pagdududa. Tumango siya, nikibit balikat naman to. Napasugod ka, galing ako sa hospital, binisita ko si Tito Rodel. Inoperahan siya noong isang araw, kaya napadaan ako dito. Nagulat ako na makita si Jade. Kapatid ng ina nitong tinutukoy ni Oliva, may lakad ka ba after office hours? Bakit? Labas na muna tayo. Yaya ni Everett dito. Sige. Subalit talagang maliit sa kanila ni Jade Francisco ang mundo. Sa pinuntahan nilang famous hangout sa Malate, naroon din ang binat at may kasama tong magandang babae. Hindi tong babae sa litrato. Yan bang nagsasabing mahal ako? Pakli ni Everett kay Oliva na tinuro si Jade. Ang mabuti pa kaya ay lumipat tayo ng lugar. Huli na, he's heading towards us. Napailing na lamang siya, hindi ba ito nahihiya na lumapit pa sa kanila? Iniwan pa ang kasama nag-iisa doon sa mesa. Jade, nakakainsulto kang kasama. Hello there, mahiya ka sa kasama mo, Jade. Hindi naman nag-aksay ng panahon pa si Everett. Ginagawa mo siyang katawa-tawa niyan eh. Bumalik ka na sa mesa niyo. Kayong dalawa lang ba? Jade, please. Pwede ba kami mag-join sa inyo? Hindi pwede. Meron kami hinihintay. Pwede ba? Iwan mo na kami. Huwag kang manggulo. Ang totoo niya, nagingit-ngit sa selos ang damdamin niya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Everett na tumayo kasama ni Jade at papalapit ito sa mesa nila. Gulo ang kanyang naaamoy. Jade! Malambing na tinig ng bagong dating na babae. Baka gusto mo ako ipakilala sa mga kaibigan mo. Nangunyapit niya ito sa braso ni Jade. Siya nga pala, Mrs. Everett, the daughter of Darius Alejandro. Siguro naman pamilyar na sa iyo ang pamilya nila. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. I'm Danielle Rico. Naglahad na kami ang babae. Nice meeting you, Everett. Hindi matatawaran ang pangalan niyo. Saludo ako. Alanganin naman siyang ngumiti. Hindi niya inaasahan ang tila pagyupong yun ni Danielle. Subalit, dapat ba siyang mainis sa babae? And I'm Oliva Gustavo. Pero nalalandian siya kay Daniel Rico. Maging kembot ng balakang nito hindi niya gusto. Hindi niya napigilan ang pagkulo ng dugo ng hilahin nito pabalik si Jade sa pwesto. Everett, wala talagang kawala kay Jade basta maganda. Pero ang tingin niya kay Daniel ay social climber to. Everett, bakit? Napansin niya si Oliva na abot-abot ang pag-iling na minamasdan siya. Gusto mo bang patayin si Daniel? Ano? Ang sama ng tingin mo sa kanya. Nagsaselos ka, no? Hindi mo matanggap na may ibang nobya si Jade Francisco kaya ganyan lang ang pagbaga ng iyong mga mata. Huwag ka nga magpatawa. You still love him, don't you? That's not true. Bakit ganyan na lang pagtitig mo kay Daniel Rico? Nakakamatay. Bakit ganyan na lang pagtitig mo kay Daniel Rico? Nakakamatay. Walang dudang nagsaselos ka. Maglolokohan pa ba tayo, Everett? Pwede ba, Oliva? Narito tayo para maglibang, hindi para pag-usapan ng dalawang yon. Anong pakialam ko sa kanila? Pakli niya rito. Pilit na lamang kinumbinsin ni Oliva ang sarili na nagsasabi siya ng totoo. Pero matinding paniniwala nitong hanggang ngayon, may pagtingin pa rin siya sa dating nobyo. Saan ka pupunta? Sa powder room? Kailangan na siguro nilang lisanin ng kaibigan ng naturang lugar. Napipikon lamang siya sa nakikitang tila paglalampungan ni Jade at Daniel. Kapapasok lamang niya sa powder room na magritla. Sinundan pala siya doon ni Jade at bago pa man siya nakaimik, nagawa na siya nitong mahagkan. Gulilat siya sa aktwasyon na yon ng lalaki. Pilit naman niyang pinaglabanan ng mahika ng halik nito.
Ginagawa siyang katawa-tawa ni Jade. Walang hiya ka, subalit hindi dumapos sa pisngi nitong kanyang palad. Pangahas ka talaga. Masyado kang bilib sa sarili mo. Nagsiselos ka kay Daniel? Hindi mo pwedeng ipagkaila yun, Everett. Nakangiti itong tumalikod, kampante sa natuklasan.